iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Ito ay tumutukoy sa pagkakabili ni Jesus kay Maria sa kanyang minamahal na alagad na nagpapakita ng kanyang malasakit sa kanyang ina kahit nasa gitna ng pagdurusa. Ito po ay bibigyang buhay ng isang ina ng tahanan at aktibo din nakasapi ng sektor ng kababaihan, Ginang Rose Ann S. Manalo. Ay po ay sandaling manalangin. Dakila at napagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan ako sa lahat. Walang hanggang papuri at pasasalamat ang patuloy namin ibinabalik sa iyo. Sa tanghali pong ito, Panginoon, aming hinihiling ang iyong dakilang karunungan. Nawa ito sa Panginoon ay mamuna sa amin. Amin pong maintindihan o mawaan ng naisipang ibabalik sa amin. Minisi na patawarin kami, Ama, kung saan kami nasa kumang nagkasala, upang maging karapat-dapat ang paglapit namin ito sa iyo. Ito po ay hinihiling ko sa pangalan ng aming tagapagligtas na sa Jesus. Amen. Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos sa mga oras na ito, habang tayo po ay nakikinig, nagbubulay-bulay na kanyang salita. Ang ikatlong wika po ng Panginoon sa krus nang siya po ay nakabayubay. Ito po ay pinamagatan kong ang dakilang pag-ibig ni Kristo sa krus. Ayon po sa aklat ni San Juan, Kabanata 11, talata 26 hanggang 27. Namagitan ni Jesus ang kanyang ina at ang kanyang alagad na minamahal na nakatayo sa tabi nito. Sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Sinabi niya sa alagad, "Narito." "Babae, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa kanyang alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya ay tinanggap ng alagad sa kanyang tahanan. Mga kapatid, atin pong iisipin ang tatlong ito sa krus. Hindi po ito basta isang eksena lamang. Ito po ay isang malalim na larawan ng pag-ibig na dalisay at totoo. Nasa krus po si Jesus ng mga sandaling iyon. Siya ay sugatan, nahihirapan, at unti-unti nang nauubos ang kanyang lakas. Sa kabila po ng sakit at hirap, nakatingin pa rin siya sa kanyang mga minamahal. Nandun ang kanyang ina at ang kanyang alagad na si Juan. Hindi po siya nagsalita para sa kanyang sarili, kundi para sa kanila. Sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." At pagkatapos ay patuloy na sinabi ng Panginoon, "Narito ang iyong ina." Napakasakit po para sa isang ina makita ang kanyang anak na lubhang nahihirapan at nasasaktan. Marahil po ito ay walang kasing sakit. Minsan may naririnig po tayo sinasabi, mahirap maglibing ng anak. Wala daw pong magulang na naglilibing ng sariling anak. At sa panahon po ngayon, ito ay nararanasan ni Maria. Tiyak na napakasakit po ito para sa kanyang sarili. Ang paghihirap ng Panginoong Jesucristo ay hindi lamang po pisikal na sakit. Hindi lamang niya dinala ang hampas, ang krus at ang pako, kundi dinala niya ang ating mga kasalanan. Ngunit sa kabila po ng hindi maitatubig na paghihirap, inisip pa rin ng Panginoon ang pag-ibig, nang may pag-ibig ang ikabubuti ng kanyang anak. Kung ang magnanakaw ako sa gitna ng kanyang paghihirap, ay naisip pa rin laitin ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon na sa gitna
kanyang ina. Paano kaya ang isang taong nasa ganung kalagayan na walang ibang iniisip para sa kanyang sarili, kundi para isaalang-alang ang kapakanan ng iba? Makikita natin dito ang dalawang taong nagdurusa ng sakit at hinagpis. Ang isa ay nagdurusa para sa kanyang anak, at ang isa naman ay nagdurusa para sa lahat. Ito ay makikita natin dito ang dalawang pakilala na sinabi bilang isa. Babae, narito ang iyong anak, at kay Juan naman, sinabi niya, narito ang iyong anak. Ito po ay nilagyan ko ng pinatutungkulan ng Panginoon kung sino yung kanyang iniibig. Ang pag-ibig ng Panginoon para sa kanyang ina. Tinawag ng Panginoon si Maria na babae. Ngunit hindi po ito nangangahulugan siya hindi niya iginagalang ang kanyang ina. Sa kultura po ng mga Hudyo noong panahon iyon, ang tawaging babae ay isang respetado at matandang ina tulad ni Maria ay may malalim na kahulugan. Ito po ay pagkilala sa isang tao na puno ng pananampalataya, tapang at pag-ibig. Ito rin po ay isang pagpapahayag na si Maria ay hindi lamang ina ni Jesus, kundi ina ng lahat ng mananampalataya. Si Maria, buhat ng oras na iyon, siya ay ina ng sinumang tagasunod ni Jesus na kinakatawan ng kanyang minamahal na alagad. Kaya ang bawat tagasunod ni Jesus noon, ngayon, at sa hinaharap, siya rin ay mga anak ni Maria. Sabi nga po ng mga komentarista sa Biblia, sa bagong relasyon na nabuo sa paanan ng krus, isinilang ang simbahan. Si Maria ay hindi lamang pisikal na ina ni Jesus, kundi espiritual na ina ng simbahan, the mother of the church. At ang lahat ng miyembro ay hindi lamang basta kasapit, kundi magkakapatid. Everyone is one, is son and daughter of Mary. Ang pangalawa po ay ang pag-ibig ng Panginoon para sa kanyang alagad. Pansinin po natin, si Juan, ayon sa Biblia, siya po ay hindi kailanman tumawag sa kanyang sarili na alagad na umiibig kay Jesus. Sa halip, siya po ay tinawag ang kanyang sarili bilang alagad na minamahal ni Jesus. Ito po ay nagbibigay din sa katotohanan na sa pamamagitan ni Juan ay ipinapakita na ang pag-ibig ni Kristo na naging dahilan para ipakita niya ang kanyang pag-ibig sa iba. Pati para ipaalala sa atin na tayo ay umibig sa Kanya dahil siya po ang unang umibig sa atin. Ang tanong po dito ay bakit si Juan? Bakit si Juan ang pinagkatiwalaan para kay Maria? Samantalang si Jesus ay may mga kapatid. Ang sabi ko dito sa Marcos, Kabanata 3, talatang 33 hanggang 35. At sinagot niya sila at sinabi, "Sino ang aking ina? Ang aking mga kapatid." At paglingot niya sa mga nakaupo sa palibot niya, ay sinabi niya, "Narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat sino mang tumanggap ng kalooban ng Diyos, ito'y aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina." Kaya po kay Juan inihabilin ni Maria ang kanyang ina dahil ipinapakita po ni Juan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging itunuturing na kapatid. Isang tao na minamahal at inaalagaan ang Panginoon. Aminin po natin, minsan, madalas, mahirap para sa atin isipin ang kapakanan ng iba. Kapag may sarili po tayong iniisip, sasabihin po natin, ang dami po namang problema, iisipin ko ba yung problema ng iba?
Ngunit tingnan po natin ang ipinapakita ng Panginoon. Ang pag-ibig sa panahon pisikal at emosyonal ay napakahirap gawin para sa katulad nating tao. Naramdaman niya ang bawat bahagi ng mga pako na bumabaon sa kanyang palad at bawat ilik na pumutusok sa kanyang noo. Atin pong tandaan, ang mga pako pong iyon ay para sa atin. Ang koronang tinik ay para sa atin. Subalit tayo po ay minamahal ng ating Panginoon. Ano pa man ang ating katayuan. Tandaan po natin ang sinabi ng Panginoon. Ito po ay nakasulat sa Aklat ni Lucas, Kabanata 14, talatang 26. Kung sino mang lumapit sa akin at hindi puputin ang kanyang ama at ina, asawa, mga anak, mga kapatid na lalaki at babae, at maging ang kanyang sariling buhay, hindi maaaring maging alagad ko. Ngunit sa pagtupad ng kalooban ng Ama sa langit, hindi kailanman kailangang puutin ng Panginoon ang kanyang Ama. Sapagkat dito, sa pangyayari ito, makikita natin ang malalim na pag-ibig ni Kristo para sa kanyang sariling ina. Dito natin makikita na ang pag-ibig ni Kristo ay nagiging dahilan para mahalin natin siya, at ang pag-ibig na ito ay nagpapakita sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban at pagtupad sa kanyang mga utos sa ating buhay. Ang sabi ko sa Juan, Kabanata 14, talata 15, kung mahal mo ako, tuparin mo ang aking mga utos. At sa Juan, Kabanata 14, talata 21, at ang sino mang umiibig sa akin, mamahalin ng aking Ama, mamahalin ko rin siya, at ipapakita ko sa kanya ang aking sarili. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang isang tao na umiibig sa akin, iingatan niya ang aking Ama, darating kami sa kanya at mananatili kami sa kanya. Juan 14:23. Mga kapatid, ito po ay paalala sa atin ngayon. Ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos kapag mahirap na. Ito ay nagpapatuloy hanggang sa huli. Kaya sa ating buong buhay, piliin natin magmahal araw-araw. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Hindi lang kapag madali, kundi lalo na kapag mahirap. Dahil sa ganito pong paraan, maipapakita ang puso ng Diyos sa mundo. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Magsilod po agad. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat po, Ama, sa iyong pong mensahe na aking pinarinig. Nawa ito, Panginoon, ay naiwan sa aming puso, manatili sa aming buhay, upang aming panahon ito magamit sa aming pang araw-araw mo. Pagpalain po, Panginoon,